mabanat, grabe rin, kulang na lang patayin yung saksakin yung mga prosecution witnesses, sa COA, sa NBI, So yan ang ginagawa ni Amy. Mga bilyar naman paminsan-minsan lang, at saka si Bongo pasundot-sundot lang, Pero ito talaga, mga ito, si mga Cayetano siblings, si Rodante Marcoleta at si Jinggoy Estrada, at ngayon, kaya nagpapanik na yung defense lawyers. Ito sana ito ang gagawa ng trabaho para sa kanila. Kumbaga, kaya nga nilagay yung mga bagito na mga lawyers ng depensa. Pinabili lang ng suka, lawyer na. Kasi kumpiyansa sila na manalo, hindi mabubuo yung 16 votes. Kumpiyansa sila with the help of Bato de la Rosa. Kaya nga pinalantad nila si Bato para bumoto kay Alan Peter Cayetano. Hindi pa nila alam na meron na pala totoo pala may arrest warrant na kay Bato. So kumpiyansa sila with the help of Bato, with the help of Jinggoy Estrada, with the help of the Cayetano siblings, with the help of Marcoleta, with the help of Amy, Robin at iba pa mga DDS senators na nasa majority sila noon. Kumpiyansa sila yung mga senator judges, DDS senator judges na mismo ang gagawa ng trabaho para patayin lahat ng mga witnesses or pigilan lahat ng mga witnesses na ipipresenta ng prosecution at pigilan yung paglabas ng mga bank records, yung mga BIR box at lahat na ito using their dominant numbers kasi 'di ba? Majority sila Alan Peter Cayetano noon. So andyan intakto pa yung mga attack dogs nila. Nakita niyo na paano si Marcoleta rin nag-lead yung fake Blue Ribbon Committee hearing. Na gamit yung 18 Marines na fake rin naman na ngayon ay 14 na lang. Kasi yung 4 napunta na sa highest bidder. Ganun lang man ang mga yan. Kung sino mas malaki ang operan sa kanila, lilipat sila doon. So, Sunmig sugar-free coffee. Sarap na, lower calories. Kung na sana, perfect plan na sana sila. Yun, hindi nila na-foresee na yung capacity rin ng Marcos administration para balikan sila at para sirain yung plano nila. Paano ginapangan ng Marcos administration itong si Cheese at saka si Joel Villanueva na ngayon ay nasa majority na, at paano natanggal itong si Alan Peter Cayetano, at best of all, gumawa rin ng aggressive moves ang Marcos administration para ikulong itong si Jinggoy Estrada at later on ay si Rodante Marcoleta. So, ang naiwan na lang na major attack dog sana nila. At siyempre si Bato de la Rosa in hiding na. So, ang natira na lang sana, major attack dogs nila ay itong si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano at si Loren Legarda. Pero nawala na nga si Bato, nawala na si Jinggoy, nawala na si Marcoleta last week or this week, sa trial this week, and even last week pa, nawala na rin yung dalawa pang haligi ng attack team nila, attack team ng mga DDS. At ito ay si Alan Peter Cayetano na absent ng 2 days from August 11 to August 12 this week. At mas grabe ito si Loren na nag-sick leave daw. Nag-extend. Mukhang ang lakas-lakas naman nung hinaharas niya yung mga prosecution witnesses. Anong sakit Si niya? Loren, 5 days na absent from last week to this week. Absent siya nung August 3 trial, absent siya sa August 4 trial, August 5 trial, at August 11 and August 12 trial. So mukhang hindi na nga babalik ito. So wala na. Kumbaga si Alan Peter Cayetano andito pa naman, pero it's just a matter of weeks. Wala na sigurong months. Nako, na hindi siya nagpaparamdam Bakit kaya? Kasuhan na rin ito ng plunder at either makulong ito or tatakas papuntang China. Kasuhan nyo na. So kahit hindi pa naman Tuluyan nyo na. na-filean ng kasong plunder, ay tuliro na rin itong si Alan Peter Cayetano. Nakita nyo, pati online selling, wala na rin Oo online nga, selling. wala siya online selling. Nabawasan na rin. Noon yun, mga Araw-araw. 2
2 to 3 times a day. Kaya Ngayon nga, wala na, sabay absent naman siya. Hindi lang sa trial kundi pati sa hearing, 'di ba? Nung Lunes nung Tuesday ba 'yun? Nakipag debate si iya. Erwin at saka si Pia Cayetano sa pananabotahe daw nila Alan na hindi nila pinupuno ng minority senators ang mga committee. Kaya hindi pa nakakakilos ang mga committee. So ang dumipensa lang ay si Pia Cayetano. At sabi niya, hintayin nyo lang, babalik yung kapatid ko, si Alan, ganun. Kasi si Alan daw nananabotahe bilang minority leader. So hindi na bumalik si Alan. Kahit nabanatan pa sila sa issue ng leadership fund sa hearing ng flood control plunder case sa Sandigan Bayan. Missing in action na, nag-Chuck Norris na si Alan Peter Cayetano. So obviously, either kumaripas na rin, kagaya kay Loren Legarda at Leandro Lebiste, or ito si Alan ay busy, nililinisan yung mga incriminating evidence. Sinisira yung mga incriminating evidence. Kinakausap yung mga kontraktor, mga dati niyang kontraktor. Kontraktor na nagreklamo na natalo sila dahil ang laki ng hinihingi ni Alan. Almost 30% ang tompats. Kaya nilaglag na nila si Alan at ngayon willing na sila makipag-usap or kinakausap na nila si Ping Lacson at Bulgar. Yung mga katiwalian ni Alan Peter Cayetano. Kaya itong si Alan ay obviously busy. Kumbaga, na-realize ni Alan na wala na siyang panahon para tulungan at isalba itong si Sara Duterte. Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Kumbaga, KKB na tayo, kanya-kanyang lakat na tayo. Kumbaga, mas abala siya para ayusin yung problema niya kasi bistadong-bistado. Wala siyang permit sa mga reclamation projects. Yung mga sinasubmit niya mga photo ay gamit sa isang photo pero 3-4 na project ang kinokolektahan ng pera, 5 project pero iisang photo. Pagkatapos yung mga double funding sa mga project, yung paggamit ng yung budget para sa slope protection pero ang ginagawa pala ay reclamation. So all of this ay mga issue na pwede talaga siyang kasuhan ng plunder at malversation of public funds na ang kaso nito ay nandun na sa ombudsman. Pina-forward na ni Ping Lacson. So buti nga itong si Tulfo ay matakutin rin pala si Erwin Tulfo. Otherwise hindi lang sa ombudsman ang problema ni Alan Peter Cayetano at kasama na yung 10 billion Southeast Asian Games na iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation. So buti na lang at may isa pang kaso sa DOJ yung although yun bailable yung giving protection to a criminal, obstruction of justice sa pagtulong niya sa pagtakas ni Bato de la Rosa kasama si Robin Padilla. So all of these cases ay marahil ay they occupy the time of Alan Peter Cayetano. Inaayos niya itong mga kaso, siguro kahit lawyer siya, nagmi-meet, kumuha na rin siya ng legal dream team para ilaban ang mga kaso niya sa 3 major cases na ito. At marami pa yan iba, marami pa yan dadagdag na kaso. Sana nga pati yung AJK na dinipensa niya during the time of Duterte, dapat yun, buhayin rin yun. Kung meron man siya liability doon. Yun. So, ang dami, harboring a criminal, harboring a fugitive from justice, kaso ng 10.4 billion na flood control project and illegal reclamation, and yun, yung 10 billion sa 10.2 billion sa Southeast Asian Games. So, busy si Alan, just responding to those cases, just preparing yung depensa niya at siyempre paninira ng mga dokumento na makaka-incriminate sa kanya. At siguro busy rin siya na kinakausap yung mga dati niyang kontraktor, yung mga DPWH officials na kakuntsaba niya at mga local government officials kasi
isinangkot na rin ni Ping Lacson. Ha? Ang asawa niya si Lani sa Katiwalian diyan sa Taguig. So yun, kaya yun 2 days. 2 days halos si Juan rin hindi na nagsasalita. Simula ng idiniin ni Ping Lacson itong si Alan Peter Cayetano. Itong si Pia halos hindi na nagsasalita. Kaya ang focus ngayon kung noon sa original script nila, ang bigat sana ng depensa ay nandoon sa balikat ng mga DDS na senador. Ngayon, ang bigat ng depensa nandoon na sa mga bagito. Ha? At kulang na eksperyensya na at iyakin ng Marami mga defense sila. lawyers. Na Mga garapatang DDS. Base sa ebidensya, pinapatanggal na yung mga prosecution lawyers tulad nila Attorney Ligutan, Virgil Ligutan. So yan that's the reason kaya hindi na alam parang lutang na ang mga defense lawyer kasi suddenly pinamisan sila na hindi, it's a walk in the park. Kami ang bahala sa iyo, si Marcoleta bahala sa iyo, si Alan bahala sa iyo at noon nandun pa sa kanila si Cheese Escudero. Si Cheese Escudero bahala sa inyo. Hindi makakaporma yan. Sila Kiko Pangilinan, sila Tito Soto, sila Loren Legarda at yung mga prosecution lawyer, sila Jinky Luistro, sila Attorney Kapunan, hindi makakaporma yan. Yung triumvirate na lawyers ng DDS ang bahala sa kanila. Si Marcoleta, Cayetano siblings, Pia and Alan Cayetano at kasama na yung mga maingay rin magdebate tulad nila Jinggoy Estrada bago pa nakulong. Si Bato de la Rosa, nakala nila walang arrest warrant. At yun, sila Amy pa, at saka sila Robin Padilla at sila Loren. Ngayon, halos wala na mga ito. Lagas. Isa-isa lang nawawala. Kaya wala na. Karma. Nagkakalat na Talaga. ang defense lawyers dahil wala na yung mga protectors nila na senator judges. Mga protectors nila na mga bias na senator judges. Kaya yan, big problem ito kay Sara Duterte. Okay? So Alright. yan, hanggang dyan lang muna tayo. And then, stay tuned. Marami pa tayong mga vlogs from the VAT team and from 5, 6, 7, 8, 9 in the evening at 4 o'clock today, 4:30. So watch out for that. Wow, paldo. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all and see you in my next vlog. Salamat, Attorney Serbad. Sa mga garapatang DDS dyan na nag-iiyakan, magsiiyakan kayo. Wala kami pakialam sa inyo. Diyos ko po. Countdown tayo sa ating next topic, Popsat. Magpayak na naman tayo ng garapatang DDS dyan. Here we go. Nako mga kakabsat, naka-live si Attorney Enzo Recto mga kakabsat, no? Topic na si Attorney Claire. Ito na lang, itong latest niya yung dalawa. Alright. Ito mga kakabsat, confidential fund ni Rimulya. Nako, Rimulya, noong DOJ pa. Siya. Pinag-iinitan ng mga garapatang DDS. Diyos ko Lord, bakit nga ba? Sige, pakinggan natin. Attorney Rene tuloy. Attorney Enzo Recto. Again, sa mga bagong pasok, saka sa mga garapatang walang utak, mag-select kayo nang may silbi kayo. Okay, pasok. Ligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. May confidential funds daw noon sa DOJ si ngayon ay Ombudsman Boying Rimulya. Iniintriga si Ombudsman Rimulya eh. Iniintriga. Sino bang naglabas ng issue na yan? 1.5 billion daw Ay, ang wow. confidential funds ng Department of Justice nung panahong secretary pa si Boying Rimulya taong 2025.
Hindi, kasi siyempre mainit ngayon ang issue ng confidential funds kay Sara Duterte. Mainit yung issue ng confidential funds kay Sara. Kaya itong mga DDS ay para para kumbaga ipagtanggol si Sara, gusto nilang ipakita na hindi lang naman si Sara ang may confidential funds. Si yang ombudsman ngayon, nung DOJ secretary yan, mayroon niyang confidential funds. Wow. Humingi pa daw kayo Ang sabi pa dito sa mga nangiintriga kay Ombudsman Rimulya, humingi daw si Boying Rimulya. Ito, Boying Rimulya nakipagsabwatan kay Saldico para umabot ng 1.5 billion pesos ang kanyang confidential funds. Ito yan. Kinakalat yung mga issue na yan, intriga kay Ombudsman Boying Rimulya. Kasi ang ibig sabihin niya na nakipagsabwatan daw kay Saldico, kasi siyempre nung mga taon na yon, si Saldico ang Appropriations Committee Chair. O di siyempre, ang budget, pagkagaling sa Pangulo, sa Department of Budget and Management, pinapadala yan sa House, sa Kamara. Particularly sa Appropriations Committee. Ay ang Appropriations Committee Chair noon, si Saldico. O kaya ito daw si Ombudsman Boying, secretary pa lang siya noon ng Justice, humingi daw ng malaking budget sa confidential funds para sa DOJ, 1.5 billion. O yun yung iniintriga ngayon kay Ombudsman Boying. Ano bang totoo dito? Yun. Totoo ba yan? Anong totoo doon sa issue na yan? Unang-una mga kabunyo, ano ang pagkakaiba ng confidential funds kung totoo man na may confidential funds nga ang Department of Justice, kung totoo man na may confidential funds ang Department of Justice, ano ang pagkakaiba niyan sa confidential funds ni Sara Duterte doon sa OBP at DepEd? Unang-una, ang mandato ng opisina. Sino ba ang dapat mabigyan ng confidential funds? DepEd, OBP, DOJ. Mga kabunyog, mali yung mga paliwanag ni Ruben Padilla, yung mga anti-terrorism, kapag mga tungkol sa counter-insurgency, labanan ng insurhensya, CPP, NPNDF, at mas intelligence funds yun. Intelligence funds. Iba ang intelligence funds sa confidential funds. Pero, kapag civilian agency, binigyan ka ng pondo para magamit sa mga confidential na activities ng ahensya mo, opisina mo, pero related yun sa mandato ng opisina mo, ang tawag diyan confidential funds. So ang pagkakaiba, pag mga national security, mas mas intelligence funds yan. Pero, halimbawa ang DOJ, ano ba ang trabaho ng DOJ sa mandato nito na kailangan ng confidential funds? Ang DOJ, unang-una, nasa ilalim ng DOJ ang NBI. Maraming